Sa linya po natin ngayon at malaman natin ang magiging kasagutan o ang feedback mula sa ating former Senate President din, si Senate President Frank Drilon. Senator Frank, good morning po and welcome back to Balita Patan. Thank you, Peter. Maraming salamat po. And salamat na ako'y inyong napasali ulit sa inyong programa. Oo nga. Ayun. po. Co-anchor ka na talaga namin, Senator Frank. Dito Papipirmahin na po namin kayo ng attendance sheet. Oo. May upuan na po for you dito. Okay, sige. Senator Frank, so hindi naman po kayo sinasabit. Maganda naman yung sinabi ni Senator Mig Zubiri relative to yung bago na namang issue na leadership fund daw. We would like to find out ano po ang alam ninyo tungkol dito, anong background nito at bakit pati yung pangalan ninyo ibinanggit. Una po, pwede sana akong magpasalamat kay Senator Mig Zubiri sa kanyang pagpuri sa aking probinsya doon sa mga nagawa natin na tulong sa aking probinsya. Maraming salamat, Mig, sa inyong pinakita na katunayan na tunay talagang pagkakaibigan natin. Ngunit maliban doon na ito'y nagpapakita lamang na kung tama ang pamumuno, ay hindi naman masama na magdala ka ng benepisyo sa home city or province. Hindi po masama yan. Ang masama sa nangyari rito, number one, inabuso. Number two, ninakaw. Kasi hindi natuloy ang mga proyekto. Yung mga flood control projects, balitang-balita na ghost or substandard, doon po nagagalit ang tao dahil sa mayroon ka nang pork barrel, inaabuso naman substandard or ghost projects. Kaya po nagagalit ang mga tao. Pag sinabi mong amendment or insertion, masama ang tingin sa mga tao kagad. Ang sinasabi ni Senator Zubiri, doon sa amin po, wala ka makitang ghost project nang ako'y nagdadala ng mga project doon. Hindi po maliliit ang mga project na ating binuo doon. Ngunit walang nagsasabi na inabuso natin o ninakaw natin dahil po sabi ka ni Senator Migs, isa sa pinakamagandang lungsod sa buong Pilipinas ay ang Iloilo at ang pagpaganda ng lungsod at pagpapaayos ng kabuhayan ng aking mga kababayan dahil po sa amendments or insertions na aking binuo nung ako'y senador pa. Bigyan natin ang din. Ang amendment po per se is not illegal. Ulitin ko lang, ang insertion per se hindi illegal. Kasama po yan sa kapangyarihan na mag-appropriate. Ang masama po, yung abusuhin mo ang pribileyo mo magdala ng benepisyo sa inyong lalawigan at pangalawa, kung nanakawin mo through ghost projects. Otherwise, ito po'y pinapakita ko sa aking lalawigan na kung saan mahigit po sa 15 bilyon ang aking nauwi ng mga benepisyo para sa aking mga kababayan. At wala pong nagrereklamo doon na ghost project si Senator Drilon o not in accordance with the specifications ng ating mga proyekto ay tama. Okay. Senator Frank, you did say kanina po na you had some insertions. Ito po bang leadership fund na tinatawag? Sabi nga nila, is that another name for pork barrel? Yes. Ang ibig lang sabihin, ang leadership fund, ang sinasabi, di ito ang pondo nyo. Pero hindi naman pwedeng hindi nyo gawin yung mga proyektong ilinagay nyo sa pondo nyo.
ibang bagay po yan. Ang pagkaroon ng pundo ay hindi po illegal. Ang illegal, yung pang-abuso mo dito sa pundo. Ngunit ang nangyari po dito, hindi naman illegal ang amendment or insertion. Ang problema, inabuso. Sobra-sobra. Balitang-balita kung bilyon-bilyon ang mga pinasok ng isang kongresista o isang senador doon po sa kanyang insertion. Yan po ay sa akin dapat tingnan ng gusto at hindi naman pwede dahil may pribilehyo ka na magdala ng pork barrel sa distrito mo, ay lahat na lang kung ikaw ay malapit sa Malacanang o malapit sa Liderato, bundol, perang katakot-takot ang iuwi mo at makes it worse if you do not do it well. So hindi naman po pala masama ang magkaroon ng budget ang isang senador para po sa kanyang mga proyekto, Senator Frank, ano? Pero yung nangyari po nitong last, yung sinabi po ni Secretary Bonoan when he mentioned leadership funds, parang bagong terminolohiya kasi sa pandinig natin kaya nagulat ang mga tao. Ano yun at bakit meron silang natanggap? So my questions on this po is, yung leadership funds po ba, dapat po ba ay nakalagay yan sa budget ng DPWH o ng mga senador at saan po ba kukunin ito? Should it have been part of line items po ba pagdating sa budget project, sir? Yung leadership fund, invento po yan ng Secretary Bonoan at DPWH. At yan po ay isang pundo na sinasabi nire-reserve para sa isang senador o kongresista. Mali po yan, mali. Dahilan sa dapat ang budget, line item at sasabihin ko ano mga proyekto. Ngayon, may kapangyarihan ang isang kongresista o senador na magsabi, bakit yan lang itong proyektong ito hindi mo sinama? Kailangan namin ito sa distrito namin. Walang masama doon. At ang paglagay ng isang amendment ay kapangyarihan ng isang mambabatas. Ito halimbawa, ako gagawin kong halimbawa. Sa amin po, inumpisahan ko na flood control yan, flood control item sa budget, ang Esplanade sa Iloilo. Ulitin ko lang, the nationally famous Esplanade kung saan natutuwa ang buong bansa at nagiging model sa urban development ay amendment at insertion sa budget ng pamahalaan as flood control. Yan po sinasabi ko ng diretso. Ngunit dahil maayos po ang ating implementasyon at kinakailangan ng aking bayan ng Iloilo para po ma-project na ito yung destination for purposes of tourism, yan po walang nagko-question. Dahilan sa, ito po, aminin ko, insertion. At ito po, inumpisahan ko, siguro mga 16 years ago. Ngunit ito po maayos sa pagkagawa at pangailan ng taong bayan. Wala po nagko-question. Ngayon, dito po sa leadership fund, ala naman pong sinasabi na kailangan at ang nag-uupisa po buong amount na wala namang proyekto at hindi naman po tinitingnan kung kailangan talaga. Kaya po dito nagkagulo-gulo yung pong walang basihan ang pondo na nilalagay sa budget na inuumpisahan ng DPWH. Opo. Kung hindi po nakalagay sa line item itong leadership fund, tama po ba yung sinabi nilang kinukuha nila mula sa allocable funds yung binibigay? Hindi ko po alam na mayroong allocable funds sa budget. Dahil yung budget po, ang basehan nun ay ang pangailangan. Wala namang sinasabing allocable funds na itong pondo ito ay para sa iyo, Senator X or Congressman Y. Wala pong ganun. Yung budget ay line item at sinasabi kung anong proyektong dapat gawin. At of course, kung didebate tayo,
kung anong proyekto ang dapat ilagay dyan. Ngunit hindi pwedeng lump sum, bawal po yan. Sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng lump sum at hindi pwedeng pagbigyan ka ng lump sum at ikaw ang magtuturo kung anong budget, anong gagamitin sa budget. Mali po yan. Hindi po pwedeng lump sum. Okay. Senator Frank, sabi po sa judicial affidavit ni Bonoan, sabi niya 24 billion pesos in total was allocated for senators. But that amount was subject to Zubiri's discretion. So in other words, yung 500 million po per senator is actually the minimum. At kung ikaw ay Senate President, you'll probably be getting 1 billion or such, no? And then to be fair, ang sabi ng Malacanang ay wala kaming alam dyan sa leadership fund na yan. So what is this all about? I mean, bakit po kinakailangan magkaroon ng leadership fund or whatever fund that is for every senator noong 2025 ba ito? Na sinasabi nga ni Mig Zubiri na wala siyang discretion on that particular 24 billion peso fund. Ako po ay naging leader ng Senado as Senate President, 8 taon at kalahati. Wala po ako nakitang leadership fund. Kaya hindi ko po alam kung paano ang leadership fund na yan. At mayroon pa silang sinasabing allocable. Nung panahon po namin, wala namang allocable. Ang pinagdidebatehan namin, ang pangangailangan na proyekto, hindi yung i-allocate mo ang specific amount sa isang mambabatas at siya ang pipili ng project. Bawal po yan. Sangayon sa Korte Suprema, hindi pwede ang lump sum appropriation. Kaya illegal po yan, mali yung sinasabi ni Bonoan na leadership fund at allocable. Hindi ko po alam ang factual basis. Ngunit yan po, nababasa ko lang. At sabi na sinasabi mo nga, Peter, merong allocable leadership funds. Noong panahon ko po, 8 taon ako yung naging Pangulo ng Senado, wala po sistemang umira noong panahon natin. So yung pong binanggit ni former Secretary Bonoan, do you agree with that na wag na natin pag-usapan yung title na leadership fund? Tama po na nagbigay ng 500 million per senator at the very least. Hindi po pwede yan. Hindi po pwedeng bigyan mo senador ng 500 million lump sum. Ikaw ang mag-designate ng project. Ang legal dyan, isasabi ng senador, hoy, ito ang kailangan na pundo para ma-execute ang isang proyekto sa isang probinsya. At kailangan po yan ng probinsya. Halimbawa, ang senador magsasabi, kailangan po ng 10 milyon para magkaroon ng irrigation canal sa Lanao del Sur. Pwede po yan. Walang masama dyan. Pagdidibatihan kung kailangan po talaga ng Lanao del Sur yan at kailangan ba ganong kalaking halaga. Yan ay walang masama doon, walang illegal doon. Pwede pong gawin yan pagdidibatihan, line item. Ngunit hindi mo pwedeng sabihin, ito, Senator X, ito, yung 500 million, bahala ka kung saan mo ilagay. Bawal po yan. Okay. Sabi ng Korte Suprema, illegal po yan. Opo. So at this stage, baka naman premature pa, but do you feel na somebody has to issue a statement about the pronouncements of former Secretary Bonoan? Is there supposed to be a case against him as a result of his proclamation? Hindi po ako, hindi ko alam po. Peter, in fairness, nabasa ko lang sa media ang mga sinasabi natin. Hindi ko po nakikita ang dokumento. All right. Okay. Senator Frank, maraming salamat po and we'll talk to you again very soon. As always, we appreciate all your insights, sir. Thank you. Good morning, sir. Thank you. All right. Si Senator Frank Drilon, former Senate President, former Justice Secretary, former Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, and many more. Susunod! Kabayan with Danny Buenafe, nakasama niyo po Rica Lazo. And before I say good night, shout out dun sa aking tatlong napakabait na mga apostolate. Yo!